Okay, ating lang kausapin si AJ Montesa, ang co-convenor ng People's Budget Coalition. Para po dito ho sa ngayon po no, na sinasabing nakalusot na sa BICAM ito hong ating proposed 2026 budget. Good morning po si Sir AJ. Good morning po, DJ Chacha and Sir Ted. Magandang umaga po. Thank you for being on the show. Sir, ito nga meron kayong ginawa na report kung saan inassess nyo yung mga nangyari po dito sa Bicameral Conference Committee para po sa ating 2026 national budget na ang pangako po nitong ating mga mambabatas ay magiging transparent na. Sa kabuuan, ano po ang findings ng inyong grupo dito po sa naganap na Bicam for our budget next year? Yes, magandang tanong po yan. No? Medyo nababahala po kami sa naging resulta. Kahit po nagkaroon ng reduction sa DPWH budget na mabuti naman po ay nabawasan yung overpricing sa DPWH, mukhang binawi po ng BICAM itong pork or allocable sa DPWH at nilagay naman po nila sa mga ayuda programs na patronage-based po. So yung ayuda na pork barrel nila, tinaasan po nila. At ang nakakabahala po dito ay yung amount na inallocate po nila ay mas mataas doon sa House version at sa Senate version at halos doble po kaysa doon sa National Expenditure Program o yung NEP na budget ng Pangulo po. So medyo nakakabahala po talaga na parang ito na yung naging focus nila na paglaanan ng pork barrel nila. Aside dito po sa naging budget nga po ng DPWH na binawasan at inilipat po doon sa mga programa ng gobyerno na makakapagpabango sa pangalan nitong ating mga politiko, sa ibang ahensya, ano naman pong napansin ninyo sa budget nila? Well, ang isang important po na aspeto ng BICAM no ay ang point niya naman ay i-reconcile ang provisions, ang differing provisions ng House at ng Senate na version ng budget. Ngunit ang nakita din natin ay mayroon din po silang mga insertions o mga siningit no na posibleng wala doon sa House version, wala doon sa Senate version, wala sa National Expenditure Program. Ngunit dahil sa proposal ng ilang miyembro ng BICAM ay pinasok pa rin po nila. No? So medyo nakaka-alarma po yun kasi ang understanding po natin ng BICAM ay just to reconcile yung different provisions pero nakakapaglagay sila ng panibagong line items dito sa budget. Pagdating naman sa mga positibo, I think yung pinaka-positibo po ay malaki na po ang budget sa education sector na aabot na po ng 4.5% ng GDP. So tama po iyon. And then at the same time, yung pagdadagdag ng pondo para sa Project NOAA. Napakahalaga po ng Project NOAA para sa ating disaster response. So naglagay po sila ng 1 billion. So sana ipagpatuloy po ito. Kailangan mas evidence-based po at scientific ang planning natin sa mga flood control, for example. Oo. EJ, nabanggit mo yung DepEd budget. Pinupulaan po yan ng ibang sektor, ano? Kasi sinasabi na mababa yung implementation para sa halimbawa pagtatayo ng mga classrooms pero ang laki nung ibinigay na budget para doon. Ano po ang reaksyon nyo tungkol doon? Well, tama po yun. Tama po yung sentimento na yun. No? Ang usapin po ng budget ay hindi lang kung gaano kalaki yung pera o yung pondo na binibigay. Mahalaga din yung pagmamonitor kung na-implement po ito. So, sayang lang kung naglagay sila ng 1 trillion dito sa education na budget, kung hindi po siya nagagastos ng tama, kung hindi na-deliver yung classrooms, edi sayang lang din. Yung pondo na yun ay natutulog lang. No? So, mahalaga na maging accountable yung mga government officials. I think yung naging response o yung tugon ni DepEd Secretary Sani Angara ay magpo-pursue sila ng mga public-private partnerships na magtayo pa ng mga classrooms. May mga sinusulong din na mga panukalang batas sa Senado like si Senator Bam Aquino na magkaroon ng classroom acceleration program, classroom building acceleration program. So mahalaga yung mga ganong reforma para mas maging mabilis pa ang implementation ng mga programang ito. Oo. So, well, base sa pagtansya ko, kayo po ay confident na sa pamumuno nitong si Angara ay, kumbaga, mapupunan yung kakulangan natin sa shortage sa classrooms? Well, I would say na he has made progress no compared to his to the former DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. I think si Secretary Sani Angara is more in tune with the needs of the education sector. Mas experienced po siya dito sa education sector. So, I think at this point, mukha namang positive ang steps forward dito sa education sector natin. Pero yun nga, kailangan natin bantayan po talaga ito
kung mapapatupad talaga ito dahil ang laking pera na i-allocate dito sa education sector. May binabanggit yung ibang budget watchdog natin. Halimbawa, yung tulong-dunong program. Familiar po ba kayo dito, Sir AJ? Yes, yung tulong-dunong program po, naiba po ito sa tertiary education subsidy. So ang target po talaga nito ay yung mga college students, no? So may existing na tertiary education subsidy para po ito sa mga pinakamahihirap na college students. Usually po ang mga 4Ps beneficiary na graduate na sa 4Ps at mag-aaral na po yung mga anak nila sa college education. Yung tulong-dunong, ang intent niya ay para sa mga families na below 400,000 ang income. Ang problema po na nakita namin ay wala po talaga ang tulong-dunong sa National Expenditure Program. So hindi po talaga ito pre-propose ng CHED. Ang nasisingit po nito ay yung House of Representatives dahil nagagamit ito bilang ayuda program. Ang congressman ang pwedeng mamahagi ng funds mula sa tulong-dunong program. So kahit maganda yung intention niya, dahil na gagamit siya ng politiko, parang pork barrel na din po yan. Sa pagbabantay niyo po, magkano ulit yung inalot nila for tulong-dunong program? Kasi nga po, yun nga parang form siya ng MAIFI pero nasa under naman po siya ng CHED. Yes, correct po. So sa National Expenditure Program, yung budget ng Pangulo ng Ehekutibo, zero po dapat ang budget para sa tulong-tulong. Pero dito sa BICAM, mahigit 2 billion po ang i-allocate po nila dito sa tulong-dunong program. Oo, sa pag-aaral niyo po at pagbabantay, kumusta yung implementation nito over the past years? Is it effective o tila ba ito ay parang maifip din ang nagbebenepisyo lang ay yung mga politiko natin? Well, in a way nga, systemic nga yung problem, no? Maaring maganda yung intention na magbigay ng scholarship sa mga mahihirap, lalo na yung mga near poor na not necessarily ay mahirap talaga pero near the poverty line po sila. So, maganda naman yung intention na gano'n. Ang problem ay yung design ng programa na dumadaan pa sa politiko, nagpapabango ang politiko. Tapos nagkakaproblema dito sa tulong-dunong dahil after magbigay ng scholarship, halimbawa, yung pondo naman ay magagaling sa tertiary education subsidy. So in fact, kahit hindi nadadagdagan yung slots ng tertiary education subsidy, ang napapansin po namin, yung tulong-dunong ay kumakain dito sa pondo ng tertiary education subsidy, yung TES, na targeted talaga, rules-based talaga na targeted para sa mga 4Ps beneficiary at pinakamahihirap na college student. Oo, yun nga AJ yung problema kasi I think lahat naman tayo pabor dito sa paglaki ng pondo ng education sector kasi kailangan yan ng mga estudyante natin. Ang problema natin, yung pagdating sa performance metrics, kung paano ipatutupad lahat ito. Hindi po ba? Paano kaya yung pagbabantay na gagawin natin dito? Yes, well, usually kasi ang metric lang nila ay binibilang lang nila sino ba ang beneficiaries, kung gaano karami, no? So, madaling i-paint ito na mabuti ito dahil may certain number of beneficiaries. Pero ang tanong na kailangan talaga sagutin ay sino ba? Targeted ba ito? Sila ba ay yung mga pinakamahihirap? Sila ba ay yung mga malapit sa politiko? Yung pag-distribute ba nito, yung pag-allocate ba nito ay nakabase sa political, kung sino yung malapit sa speaker, kung sino yung malakas na kapit, no? Oo. So yun yung isang kailangan natin i-avoid. Oo, AJ kasi 'di ba yung listahan nga halimbawa ng AIX, yung mga nabibigyan ng tulong ng DSWD, even yung mga natutulungan ng MAIFIP, medyo questionable para sa ilan. Ito kayang listahan na ito ng CHED for tulong-dunong and even yung mga nabibigyan natin na para dun sa isang programa pa naman ng DepEd for Senior High School, yung voucher program natin. Is it high time para i-publish na ito ng DepEd at ng CHED para makita natin kung gaano ka-transparent, kung kanino talaga napupunta o mapupunta yung pondo at kung saang region pinakamalaki? Kasi halimbawa for tulong-dunong, if it's 2 billion, saan pinakamalaking part ng Pilipinas na pupunta yan? Yes, that's correct. Actually, ang panawagan namin sa simula pa lang ay magkaroon ng full transparency, magkaroon ng open beneficiary list, no? Dahil kapag hindi nakikita ng taong bayan kung sino ba dapat yung entitled sa mga scholarships, kung sino ang entitled sa financial assistance, doon pumapasok yung discretion ng politiko or yung mga local official. Dahil hindi nila nakikita yung kumpletong listahan, edi pwedeng itago yun ng politiko, pwede nilang i-decide na okay, hindi na namin i-distribute ito dito sa mga taong ito, ibibigay namin sa mga pabor sa amin, yung mga bumoboto sa amin, no? Because wala nga published na list. So actually,
beneficial ito for everyone because if you see your name on the list, Yes. you know that you are entitled to the Oo. financial assistance. That's good. Tama. Good point. Maganda for the scholars. Maganda rin para sa, DepEd Secretary na makikita talaga na very transparent sila kung sino binibigyan ng mga pondong ito. AJ, sabi mo, matagal yun ang panawagan ito. But right now, meron bang konkretong hakbang o planong inyong grupo para sumulat talaga sa tanggapan ng CHED at ng DepEd para magkaroon, ma-publish itong listahan na ito? Well, definitely, mag-engage po kami sa proseso ng monitoring ng budget, ng pag-implement ng budget. Hindi lang po ito kasi sa issue ng education, yung CHED na bine-mention. Yung buong ayuda program ng MAIFIP, ng AIX, yung mga TUPAD, yung mga ayuda assistance na ito, kailangan talaga buksan ang implementation na ito at kailangan ma-monitor. No? Oo. Ang naging problema nga ay dito sa budget ay dinoble pa nila, pinalaki pa nila ng 120 billion ang amounts dito, dagdag pa dun sa National Expenditure Program. So ang role talaga, ang kailangan natin gampanan bilang mga mamamayan ay bantayan kung paano ba ma-implement ito. Kasi sinasabi nila na wala nang korupsyon, wala nang pork dito sa budget. Kung pinalaki nga nila itong ayuda programs, kailangan natin bantayan ng mabuti yung implementation nito. Oo, AJ, yung sinabi mo no, ang binabanggit ng mga senador, congressman na wala ng pork sa budget na ito. Pwede bang pakiklaro lang 'yon para lang natin mailinaw kung bakit natin kung ano dapat nating ituring dito sa mga lump sum appropriations ito actually, no? Sabi mo nga Yes. itong MAIF ang sa AIX mga kapatid, ano po, at saka yung MAIF, lumalabas dito ang total nito 115.5 billion na. Oo, ano ang turing natin dito? Well, magandang tanong po 'yan. Ang traditional po kasi na definition ng pork barrel ay nakatutok lamang sa legal na structure ng PIDA or yung Priority Development Assistance Fund na na-abolish dati, no. Ito po ay lump sum, discretionary at may mga post-enactment influence ng mga legislator at politiko. Pero para sa amin po, hindi lang dapat legalistic ang pagsusuri dito sa pork. Ano ba ang mas makabuluhang tanong? So, sino ba ang nagko-control sa pag-agos ng pondo, ng resources, at para kanino? So, yun yung mga kailangan tingnan. No? So, sa lenteng iyon, ang mga ayuda programs ay isang pork barrel na nagbago lang ng anyo. Wala dapat sa pangalan ng kongresista ito, pero sila yung nagsisilbing gatekeeper, 'di ba? Sa MAIFIP, kailangan kumuha ng guarantee letter. Sa mga ayuda programs, depende yun kung sino yung mga local official o congressman na kakilala mo. Pangalawa, sa allocation mismo, sumusunod po ito sa political power. So ideally, syempre, yung mga programang ito nakatutok or nakatarget po sa mga pinakamahirap, sa mga pinakanangangailangan. Pero mapapansin po natin yung disbursement nito ay nakapabor sa kung sino yung malapit sa speaker, sa pangulo, kung sino yung ikapangyarihan. No? At pangatlo, finally, ang layunin niya ay very particularistic, meaning hindi po universal ang serbisyo. So ganito po yung usapan dito sa medical assistance, di ba? Bakit pa kailangan ng sistema na may medical, na may guarantee letter, kailangan mong hanapin kung sino yung congressman mo or yung politiko? Kung pwede natin palakasin yung PhilHealth system natin, na lahat ng tao, na lahat ng Pilipino, direct contributor at indirect contributor ay may PhilHealth membership at magiging automatic na yung pagbibigay ng health services para sa mga mamamayan. No? So, rather than have a particularistic system, dapat may either universal or rules-based system katulad ng Pantawid Pamilya kaysa yung AIX. No? Mas maganda yung sistema iyon kaysa itong mga patronage-based ayuda program. In other words, ano ang dapat nating itawag dito sa uri na ito? Ang sabi kasi ng iba na nag-aanalisa, soft pork. Yan. Kayo, sa inyong grupo, anong tawag natin dito? Yes, soft pork po ang tawag dyan. So soft pork siya dahil ayuda-based siya, cash po siya, in-kind po siya. Iba po to sa hard pork na pork barrel nila sa infrastructure. No? So again, kahit kinat nila yung DPWH budget, mukhang nilipat nila yung bilyong-bilyong piso dito sa soft pork po nila. Okay. Ano ang sagot ninyo sa katwiran na huwag kayong mag-alala, merong special provision sa GAA na bawal panghimasukan ng mga politiko itong soft pork na ito, pati nga yun daw guarantee letter, hindi na kailangan. Ano ang inyong sagot doon sa ganong pangangatwiran? Well, so unang-una, gusto namin sabihin na maaaring mabuti yung intention ng mga special provisions.
si Senator Ping Lacson, maaaring mabuti ang gusto niyang gawin na tanggalin talaga yung pamumulitika at pag-introduce ng special provision. Ang tinukusyon namin ay simple lamang. Saan ang ebidensya na gagana itong special provision? Kasi ang alam natin na totoong karanasan ng mga tao sa lupa talaga ay napupolitika po talaga ito. So kahit sabihin nila na illegal naman na ipoliticize ito, on the ground, kitang-kita, ramdam na very political ang pamamahagi ng mga ayuda programs na ito. So kung totoo po talaga na magiging epektibo ang special provisions, kung totoo po talaga very doubtful na dinoble pa nila yung budget. Kung totoo po talaga, sincere talaga sila na gusto nilang i-implement ito, sana na-maintain muna yung current na funding na nasa National Expenditure Program at i-implement muna siya, ipakita sa tao na kaya nating i-implement ito na walang pamumulitika at doon nila itaas ito next year kapag naging effective. Ang problema, hindi pa nga nakikita yon, tinataasan agad nila. So very suspicious po kami dito sa special provisions na sinasabi na magiging totoo po talaga siya. Apo. Salamat na marami. Yung naipaliwanag yan ng husto. Itong local government support fund, yung financial assistance to local government na tinaasan daw nila. Di ba meron din kayo record na ganon at ito rin po ang report nga ng BICAM, tinaasan nila. Anong senyo rito sa local government support fund? Yes, so again, itong local government support fund, ay lump sum funds po ito. Hindi naman masama ang pagbibigay ng assistance sa mga local government. Nung mga nakaraang administrasyon, nandito po yung mga bottom-up budgeting kung saan yung mga local government ay pwede mag-propose ng mga programs na pwedeng pondohan dito sa local government support fund. Ang problema, may dalawang items dito sa local government support fund, yung financial assistance to LGUs at yung growth equity fund na nagiging form of court din dahil kulang po ito sa oversight at monitoring. So kung napapansin po natin, halos dinoble po hindi nga doble lang Yung House version ay 9 billion ay para sa financial assistance to LGUs. Naging 37 billion po yan. At yung growth equity fund na 1 billion ay naging 11 billion na. Oo. So ang laki po ng dinagdag nila dito at nagiging avenue po ito for yung mga soft and hard projects ng mga local governments na posibleng naging port din na kasabwat ang mga kongresista. Okay. Kasi nga, at AJ, gusto ko lang medyo dagdagan lang itong iyong informasyon kasi baka hindi alam ng iba. Madaling sabihin kasi ng politiko po, ng senador na dinagdagan namin ito bilang tulong sa mga LGUs kasi alam namin ng mga LGUs Na sila yung on the ground, malapit, etc. yan, oo. Baka lang hindi nyo alam na ang guidelines po nitong local government support fund na ito ay karamihan dito soft projects. Halimbawa, sabi po dito implementation of agriculture-related programs and projects such as provision of agricultural support services. Ano yon? Which include planting materials distribution system and operation of farm produce collection and buying stations, extension of site research, etc. Kasama po dito nga yun ng mga, ito na ho yun, fertilizer, at ilang pang mga proyekto na dati na pong nasangkot sa mga anomalya doon sa DA funding. So, hindi alam siguro ng marami na ito pa, support to women-led social enterprises. May digitalization din dyan. Anong tingin nyo dito, AJ? Kasi paano mababantayan itong gantong uri ng mga proyekto na yung paggasta walang sayang? Ayun nga po, napunto niyo po talaga, Sir Ted, yung explanation. No? Marami dito na nakalista na projects under this line item na posibleng on paper mukhang maganda. Pero yung karanasan po natin ay naabuso po talaga siya, nagiging venue po siya for corruption. At ang pinakamalaking problema dito sa funding na ito ay kulang po talaga siya sa oversight. No? Lump sum siya, pag binigay na po siya sa LGU, hindi na siya namomonitor ng maayos. Kaya malaki talaga ang room for abuse, for corruption, for discretion. And again, yung sistema ng politika dito ay binibigay talaga siya sa mga politiko na mas malapit ang kapangyarihan sa speaker, which is very problematic. Imbis na targeted siya sa mga pinaka-nangangailangan na LGU, nagiging tool ulit siya for political patronage na naman. Sa panghuli, unprogrammed appropriations, unprogrammed funds,
Oo, ang ipinapangako nabugbog tayo sa pangako na hindi kami papayag. Basta sa amin, walang unprogrammed appropriations ngayon, etc. etc. Pero, aba, tumaas pa. Tama ba ito? 243 billion ang inilagay ngayon sa unprogrammed appropriations, AJ? Opo. Dito po medyo nadismaya po talaga kami sa Senate BICAM dahil nung una sinabi po ng Senado na marami sa kanila ang bukas na tanggalin, i-zero po talaga yung unprogrammed appropriations. Kung naalala niyo po yung Supreme Court ruling dito sa PhilHealth, may mga separate na opinion. So hindi pa ito yung ruling, no? Pero nag-opine po yung mga Supreme Court Justice na may constitutionality issues po talaga itong unprogrammed appropriations. Dahil nga nag-allow siya ng spending na bukod doon sa regular program budget. No? So napapatanong sila kung constitutional ba talaga ito. And sa tingin po namin, merong constitutionality issues talaga dito sa unprogrammed appropriations. In the past po, ang ginagawa nila, pwede sila mag-insert dito ng mga flood control projects, na mga items na mababa ulit yung oversight, mababa ulit yung accountability. So, susceptible na naman sa corruption. Kaya, para sa amin, kailangan i-zero out ito. Again, dahil sa trust issues natin sa budget in the past 3 or 4 years, no, lalo na, dahil sa mga red flags na ito at yung unprogrammed appropriations ay naging paraan para isingit itong mga red flags na ito, kailangan i-zero out ito, kailangan linisin nila ito at kailangan nilang patunayan na kaya nilang tumupad sa isang budget na malinis at walang korupsyon talaga. So medyo nabahala kami na yung Senado ay hindi nga zinero at tinaas pa nila. Kasi ang proposal ng Senado dapat ay 174 billion, ginawa pa nilang 243 billion na mas mataas pa doon sa Senate version. No? So bumigay sila doon sa kagustuhan ng House of Representatives. I don't know kung magkasabot sila, kung may interest din sila dito sa unprogrammed appropriations, pero nakakabahala lang po talaga na inalaw nila na magkaroon ulit ng mataas na unprogrammed appropriations. Okay, so AJ, sa nakikinig ngayon na ang sinasabi sa mga nagkokomento sa naging mga kalakaran at desisyon at usapan sa BICAM at itong ang kanilang final version po ng BICAM report na ito na na mga itong inyong mga komentong ito, walang basis, unnecessary, unfair, etc. Oo. Na para bagang ang sinasabi nga nila dapat palakpakan nga natin tong mga chairman ng Committee on Finance in the Senate, Committee on Appropriations in the House sa kanilang ginawang pagsasakripisyo para magkaroon ng pinaka-transparent, graft-free na pambansang budget. Ano ang isagot doon, AJ? Nako Sir Ted, malaki din ang sakripisyo ng taong bayan dito. No? Tayo po yung nagbabayad ng buwis para mapondohan itong mga programang ito. Kaya karapatan natin na mag-demand ng mas mataas na standard pagdating sa integrity, pagdating sa transparency. At kung sila po ay nagtrabaho noong panahon ng BICAM, kami din po, nagising po kami sa panahon na nag-live stream po sila, sinusuri po namin yun. Kaya kami po din na-alarm nga kami na kapag pinapost yung BICAM, kapag pinapost nila yung live stream at nag-uusap sila sa gilid. No? So yung mga bagay na iyon, yun yung binabantayan natin because every Filipino citizen and taxpayer really deserves to have a transparent and accountable budget. No? Tanggalin na yung mga insertions na iyan, yung mga allocables na yan, no? At kailangan alinisin ito. We have to hold them accountable for that. Okay. So kumbaga, ang pinag-uusapan po natin talaga ho dito ngayon, ang issue ho dito, trust issues talaga. Kasi nung una po talaga, sa nangyayaring kalakaran noon sa mga BICAM na iyan, and then ito hong iskandalong ito, anong inaasahan nyo sa amin? Kung ano sasabihin nyo, maniniwala na lang kami kaagad. So talaga ho dito, AJ, nagkakaisa tayo, ang bayan, na dito po, obligasyon ng bayan na bantayan po ito at huwag agad-agad magtitiwala. Correct. Nung pinasa po yung budget nung simula ng taon ng 2025, no, sinabi yan ni Secretary Mina Pangandaman na magpasalamat tayo, may budget tayo. No? Pero nung lumipas ang panahon, nalaman pala natin na ang daming ghost project dyan, ang daming corruption dyan. So, magpapasalamat pa rin po ba tayo na may ganong klaseng budget? Hindi po pwedeng utang na loob natin iyon sa kanila na mayroong korupsyon sa budget at may mga pork sila sa budget. In fact, trabaho po nila na ayusin po talaga iyon dahil tayo po ang nagpapasahod sa mga
lawmakers natin. Sige, so AJ, hindi ito ang ating huling panayam dahil sigurado po kami habang ito po ay aaprubahan nila at maging ganap na budget, tayo nagkakaisa na magbantay sa paggasta sa pera ng bayan. AJ, mabuhay ang inyong hanay and thank you for serving the people. Maraming salamat po Sir Ted at DJ Chacha. Magandang umaga po. People's Budget Coalition po co-convener AJ Montes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!